ba ang secret weapon ng ilang hayop na hinahanda nila para sa mas malaking kalaban? Matatalo mo kaya sa karera ang dambuhalang putik o alon pag hinabol ka nito? Titiisin mo ba ang napakatinding sakit para lang magpakyut? Napakahalaga ng apoy at tubig sa atin para mabuhay. Pero naisip mo bang pwede ka ring mamatay dahil dito? Kakayanin mo bang maglakbay na mag-isa sa loob ng 60 days sa isang napakalamig na lugar? Manlalamig talaga kayo sa mga makapigil hiningang mga kwento natin ngayong gabi dito sa Cops Amazing Stories. 5 kwentong kamangha-mangha na iisa-isahin natin papunta sa Top Amazing Story for the Week. Ito na ang Amazing Story number 5. Yanig, si Astig. Sa una nating kwento, panoorin nyo ang secret weapon na mas mahinang hayop para makaiwas na maging hapunan ng mga astig. Sa gubat, gumagawa ng mga matitinding taktika ang mga hayop para mabuhay. Tulad ng eksenang ito. Akala ng coyote na ito ay nakakita na siya ng pananghalian. Isang horned lizard. Pero, mabubulaga ang coyote na ito sa secret weapon ng maliit na horned lizard. At isa ito sa mga kakaibang makikita ninyo. Naghihintay ng tiempo ang lizard na makalapit ang coyote. At nang sunggaban na ang lizard, pinatamaan ng lizard ang coyote ng mga dugong galing sa mata nito. Panoorin natin ulit. Pinapalakas ng lizard ang pressure sa loob ng ulo niya hanggang pumutok ang mga ugat para sumirit ang dugo sa mukha ng coyote. Di lang yun, ang dugo na ito ay may kakaibang lasa na hindi kaya ng coyote. Diri ang coyote kaya panalo ang horned lizard sa round na ito. Hanga kayo sa secret weapon ng horned lizard? Hahanga rin kayo sa susunod na kwento. Kung gagambalain nyo itong hive ng Japanese honeybees, siguradong makakatikim ka ng sting nila. Pero ang mga honeybees na ito ay may ibang secret weapon sa mas matinding kalaban nila. Ang giant hornets. Planado ng mga bees ang gagawin. Kinuyog nila ang kalaban. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila ginagamit ang sting nila. Iihawin nila ng buhay ang hornet. Gamit ang thermal photography, makikita natin ang kakaibang strategy nila. Nagagawa ng bees na sabay-sabay nilang i-vibrate ang katawan nila. Napapataas nito ang temperatura sa bilis ng vibration. Kaya ang hive nila ay nagmistulang nakakapasong pugon. Nakakayanan ng mga bees ang ganitong katinding init. Ang hornet ay hindi. Pag 115 degrees Fahrenheit na ang init, dedo na ang hornet. Ngayong wala ng panganib, balik na sa paggawa ng honey ang mga pukyutan. Kung takot ka sa malalaking putakti, sa cobra pa kaya? May hayop na nakikipagbuno sa mga cobra para lang manatiling buhay. Nakatatawa tingnan ang malikot na African honey badger. Pero para mabuhay sa disyerto,
kailangan nilang kaharapin ang matitinding panganib. Ang badger na siguro ang pinakamatapang na hayop sa buong mundo. Ang makamandag na cobra ang nagtataglay na matinding lason na nakamamatay ng tao ay merienda lang ng isang honey badger. Kayang-kayang kainin ng badger ang 5 feet cobra sa ilang minuto lang. Pero paano kung ang ahas ay may matinding kamandag? Panoorin natin ang mangyayari nang nilapa ng badger ang makamandag na puff adder. May secret weapon din ng puff adder. Nakagagawa ito ng kamandag na nakatutunaw ng laman ng tao. Pero epektibo ba ito sa badger? Nagawang makakagat ng ahas pero wala makapigil sa badger. Subalit bago matapos ang badger ng tanghalian, umepekto na ang lason. Mukhang nakahanap na ng katapat ang astig na badger. Pagkatapos ng pagiging plastado ng 2 oras, nagising na ang badger. At hindi nagsayang pa ng oras, balik-sibog na naman siya. Nakayanan niya ang lason na nakamamatay sa mga tao at hayop. Sa habulan ng mga hayop sa gubat, di laging siguradong panalo ang malaki. Dahil sabi nga nila, wala raw malaking nakapupuwing. Paano naman kung tao ka at ang hahabol sa iyo ay mga dambuhalang putik at alon? Mananalo ka kaya? Masasaksihan na natin ang karera sa pagbabalik ng Cops! Amazing Story! Kaya ang karangalan nila. Itong mga tao, sa susunod nating kwento, nakikipagkarera sa dambuhalang putik at alon. At ang nakataya, buhay nila. Ang Amazing Story number 4. Habol, hininga. Gusto nating isipin na wala nang tatatag pa sa lupang tinutungtungan natin. Pero pag bumigay ang lupa, takbuhan na. Panoorin natin ang 2 contractors na minalas na nasa dadaanan ng mga rumaragasang gabundok na putik. Lalong bumibilis ang takbo ng putik. 2 lang ang pagpipilian nilang gawin. Tumakbong palayo o mabaon sa putik. Panoorin ulit natin ang malahalimaw na lakas ng mudslide. Nakaya nitong maitulak ang isang pickup truck at 3 kotse. Naligtas ang 2 lalaki, pero tulala sa pangyayari. Dapat lang, dahil swerte nila at nakaligtas sa isa sa pinakamapanganib na puwersa ng kalikasan. Pero kung may mas mapanganib pa sa mudslide, ito ay ang nangangalit na dambuhalang alon. Minsan isang taon, libu-libong tao ang pumupunta sa Hangzhou Bay sa China para mapanood ang kakaibang tanawin, ang annual tidal wave. Pagkabilugan ng buwan ng late summer, ang alon sa dagat ay mataas na gumugulong. Kahit na sa mga pangkaraniwang taon, nakakamangha pa rin ang tanawin. Pero naiiba ngayong taong ito. Paglabas ng malapader na alon, may taas itong higit na 9 feet. At mabilis itong dumadating. Parang puwersa ng mga sasakyan. Sumalpok agad ang alon at tumangay ng dose-dose ng tao. Sinubukan tumakbo ng iba, pero naabutan din sila. Tatlumpung tao ang nilamon ng alon. Pero isang milagro, bagamat ang iba ay muntik ng malunod, walang namatay sa kanila. Yan ang isaisip natin. Sa oras ng nakaambang panganib, huwag nang magatubili. Tumakbo agad ng mabilis para huwag masaktan.
Pwera na lang kung gaya kayo ng mga taong ito na okay lang masaktan. Makikilala natin sila sa pagbabalik ng Cops Amazing Story. Siya. Dito nakatira ang mga mentaway. Panoorin niyo ang mangyayari kay Pilongi Ogok. Si Pilongi ay may mga ngiting kainggitan kahit na ng mga Westerners. Pero para sundin ang sinaunang kaugalian ng mga mentaway, kailangang dumaan siya sa isang ritual. Kailangan niyang ipakikil ang ngipin niya. Hindi niya iniisip ang sakit. Ang iniisip niya ay ang pagpapaganda. At ang pupuntahan ni Pilongi ay walang high-tech na gamit at gamot. Huhugisin ang ngipin ni Pilongi na ang gamit ay itak at kapirasong kahoy. Aray, siguradong masakit yun. Ngayon, sa ibaba naman, tandaan nyo na wala itong anesthesia at mananatili itong makirot ng ilang araw. Pero para kay Pilongi, sulit na ang mga sakit sa bago niyang matulis ng ngipin. Mas maganda na ang ngiti niya ngayon. Kung para sa inyo matindi na ang pagpapachisel ng ngipin, paano pa ang paghati ng dila? Ang trabaho ni Evan Webb ay ang pagiging body piercer. Siya mismo ay ilang beses nang nagpa-body pierce at nagpatato. Pero ang gagawin niya ngayon ay mas matindi sa lahat. Ipapahati niya ang dila niya sa gitna. Gusto niyang magkaroon ng dila na parang ahas. Ang kaibigan niyang si John Durante ang maghahati sa dila niya sa pamamagitan ng scalpel. Big deep breath, very slowly in through your nose and out through your mouth. Kailangan kasi sa trabahong ito ng matatag na kamay at matibay na sikmura. And on that next one, all the way out. 12 segundo natapos ang operasyon. At hindi pa ito ang pinakamatinding mangyayari. Tuloy-tuloy ang pagtutugo ng dila ni Evan. Mamamaga ito ng doble sa laki nito. Pero paggaling nito, pwede na niyang pagalawin ang dalawang bahagi ng dila. At isa pa, siguradong naiiba ang magiging halik ni Evan. Paalala lang, yun ay kagustuhan ng mga taong may kakaibang paniniwala at pamantayan sa buhay. Kaya wag na wag gagayahin. Isang nagbabagang kwento at isang nakapanlalamig na karanasan. Matutunghayan natin sa pagbabalik ng Cops Amazing Story. Pareho silang namiminsala. Malagim ang pwedeng mangyari. Ang Amazing Story number 2. Sala sa init, sala sa lamig. Sa isang refinery sa Norco, Louisiana, napakalaking sunog ang nagaganap. Isang napakalaking tangke ng gasolina ang lumalagablab. Ilang oras itong pinapatay ng mga bumbero para hindi ito makadamay sa iba pang tangke na malapit dito. Ngayon, kailangan na nilang magmadali. Ang tangke na kasing laki ng isang football field ay nagkakarga ng 12 milyong galon ng gas. Sa ngayon, bumibigay na ang pader nito. Pag ito ay gumuho, pwedeng malapnos ang mga taong nasa paligid ng dagat na umaapoy na gas. Tuloy ang pagbobomba ng bumbero. Meron lang silang 800,000 na galon ng tubig at chemical foam para pamatay ng apoy. Pero may problema. Mga 65 minutes na lang mauubos na ang foam. Isa't isa na ang labanan. Kailangan mapatay ang pinakamalaking tank fire sa buong kasaysayan sa nakatakdang oras. Sa unang tingin, parang umiepekto na. Pero habang tumatagal,
ayaw tumigil ang apoy. Kahit na kaunting ningas lang ang matira, pag ubos na ang foam, muling lalaki ang apoy. Pero isang milagro ang naganap. 7 minuto na lang ang natitira para maubusan na ang foam. Napatay ng mga bumbero ang apoy. Napigil ng isang trahedya na maaring nakamatay ng daang-daang katao. Mula sa naglalagablab na apoy, pumunta tayo sa rumaragasang tubig. Isang trahedya ang hindi malilimutan ng isang bata na inanod sa kanal. Kung nahirapan ang mga bumbero na kalabanin ng mga naglalagablab na apoy, ganun din kahirap ang rumaragasang tubig. Sa Southern California, isang malakas na bagyo ang nagpabago sa isang drainage canal. Naging isang mapanganib na rumaragas ang tubig na tumatakbo sa bilis na 30 miles kada oras at tinangay ang 15 anyos na si Marco Yepes. Maari siyang malunod dito. Panoorin niyo ang mga taong nagtulong-tulong para maiahon si Marco. Kinagisan siya ng lubid, pero hindi niya ito maabot sa bilis ng pagtangay sa kanya. At isa pa, masyadong malayo. Kailangan na nila ngayon magmadali, hindi magtatagal. At bibigay na si Marco. Hindi na niya makakayanang itaas sa ulo niya sa ibabaw ng tubig. Sa ngayon, 2 milya nang inaanod si Marco pababa ng kanal. At napapanood ng mga taga Southern California sa telebisyon ang trahedyang ito. Pero hindi titigil ang mga sumasaklolo. Ibinaba sa helicopter ang isang lalaki. Nasa tubig na ang lalaki para harangin si Marco. Dito nakasalalay ang buhay ng bata. Naabot ng lalaki si Marco, pero nabitiwan siya. Tingnan ulit natin ang pangyayari. Hindi na kayanang hawakan ng lalaki si Marco sa tindi ng agos. Kailangan pang maging matatag si Marco. Matatangay na siya papuntang ilog. Pababayaan siyang mapunta sa Rio Hondo River. Dumaan siya sa malakas na rapids hanggang sa makarating sa ilog na medyo kalmado na. At dito niya nasunggaban ng lubid. Nagtulong-tulong ang mga tao na iahon si Marco sa pangpang at sa kaligtasan. Napakatindi ng tinamong hirap ni Marco. At hindi niya ito malilimutan habang siya ay nabubuhay. Salamat sa mga taong may malasakit sa iba, kaya't naiiwasan ang pagkawala ng buhay. Mga tao namang may kakaibang trip sa buhay, makikilala na natin sa ating amazing story number 1. Sa pagbabalik ng Cops Amazing Story! Ito na ang pinakaabangan nyo. Isang taong trip mapag-isa pero di nagtatampo. At ilang taong high na high sa trip pero di naman mga drug addicts. Ang nasa top amazing story natin ngayong gabi. Trip mo! Trip ko! Ang trip ng explorer na si Pen Hadow ay maging unang tao na makarating sa North Pole na mag-isa. Ito ay paglalakbay na napaka-mapanganib na muntik nang ikamatay niya sa una pa lang na pagtatangka. Nagkaroon siya ng matinding problema sa tuhod. At dahil dito, nawalan siya ng malay sa yelo ng ilang oras. Pero desididong ituloy ni Pen ang kakaibang trip niya. 478 miles ang lalakbay ni Pen. Walang gamit na mga aso at walang planong magparasyon ng pagkain sa pamamagitan ng eroplano. Siya din ang kumukuha ng mga nangyayari sa buong paglalakbay niya. 6 na linggo na at sobra na ang pagod ni Pen. At may nagawa siyang matinding kamalian. Nag-ski siya sa isang manipis na yelo. Sa isang iglap, lumubog siya hanggang leeg sa nagyayelong tubig at mabigat ang suot niyang damit. May 15 seconds bago siya atakihin ng hypothermia. Mabuti na lang at nakaahon siya agad. Pero hindi pa tapos ang problema niya. Nawala ang ski niya. Nagpalit lang ng tuyong damit. Bumalik si Pen sa nagyayelong tubig para hanapin ang ski. Wala siyang magawa. Naiwan sa sled ang baril niya. At pag nakita siya ng polar bear, tapos na ang maliligayang araw niya.
Hindi rin niya nakita ang ski. Umahon siya na dismayado. Kung ibang tao lang si Pen, aatras na ito. Pero determinado siya. Meron o walang ski, tutuloy siya. At sa wakas, 64 days mula nang nagumpisa si Pen sa Canada, makakamit na niya ang pinakaaasam niyang layunin. Siya ang kauna-unahang taong nakarating sa North Pole na nag-iisa. Ang isa pang trip na nakaka-flip ay ang base jumping. Tulad ng pagtaya ng mga extreme adventurers sa buhay nila sa gilid ng bundok. Si Tom Sanders ay isang aerial cinematographer. Kinukunan niya ang magagandang imahe ng mga tumatalon sa eroplano sa taas ng 12,000 feet at pabulusok sa lupa sa bilis na 120 miles per hour. Ito ay libangan na nagdulot din kay Tom ng lubhang kalungkutan. 1999 nang mangyari ang isang trahedya. Habang nagtatrabaho si Tom, ang asawa niyang si Jane Davis ay naaksidente sa pagtalon sa bundok sa Yosemite National Park. Hindi nahila ni Jane ang parachute niya at namatay. Ngayon, para sa alaala ni Jane, si Tom, kasama ng mga iba pang base jumpers, ay pumunta sa mataas na Angel Falls sa Venezuela. Ito ang paboritong lugar ni Jane. Tatalon sila mula dito sa taas na 3,200 feet. Unang tatalon si Graham Burgess. Alanganin si Graham na pumunta sa gilid. First time lang ito ni Graham sa base jumping. Kailangan niyang hilahin ang parachute sa loob ng 12 seconds o bumagsak sa mga bato. Alam niyang dalawa na ang namamatay sa gagawin nilang yon. Pero may problemang nangyari. Ipapakita namin to sa inyo. Sa pagtalon ni Graham, medyo nadula siya. At nang bumagsak siya, ay nawalan na siya ng kontrol na lalo pang lumala. Lumagpas siya sa landing zone niya at papunta siya sa batuhan. Malakas ang pagbagsak niya. Nakaligtas si Graham. Nabali ang hita niya at kinakailangang pasanin. Pero kahit na nangyari ang aksidente, hindi mapipigil si Tom sa pagtalon. Pagkatapos na maisaboy ang abo ng asawa sa paboritong lugar sa pagbe-base jumping nito, itinuloy ni Tom at ng isang kaibigan ang 3,200 foot leap nila. Ito ay para sa asawa niyang si Jane. Kahit may mga namamatay at nadidisgrasya, basta trip nila, walang makakaawat. Bago tayo tumalon sa pagtatapos, isa pang sulyap sa mga amazing stories natin ngayong gabi. Yannick! Si Astig! Habol! Hininga! Parusang! Pakyut! Sala sa init! Sala sa lamig! Trip ko! Trip ko! Natapos na naman ang bilangan natin sa mga kamangha-manghang kwento. Siguradong nakapulot na naman kayo ng mga kaalaman at leksyon. Hanggang sa susunod na linggo ng mga panibagong kwento, dito lang sa Cops Amazing Story!